Padabog na inilapag ni Andrea ang kanyang bag sa sahig dahil sa pagkairita. Ilang ulit niya nang ipinaliwanag sa kanyang ina na ayaw niyang makita ang stepdad na si Donald sa gaganaping birthday party. Ngunit hindi ito nakikinig sa kanya. Anak, huwag ka namang ganyan. Hindi mo man lang ba na-appreciate ang effort niya para sa'yo? Ginagawa niya ang lahat para matanggap mo siya bilang ama. Parang anak na talaga ang turing niya sa'yo. Sa totoo lang ay dapat kang magpasalamat sa kanya dahil mayroon kang magaganda at mamahaling gamit. Anak, malaki ang utang na loob natin sa kanya. Pagkukumbinsi ni Loida sa anak. Ma, hindi mo ba naiintindihan? Alam kong ginagamit ka lang niya, pero hindi mo man lang napapansin. Ang tingin niya sa'yo ay isang utusan na tagalinis, tagaluto at tagasunod sa lahat ng mga gusto niya. Hindi mo ba yun nakikita sa 5 taon ninyong pagsasama? Hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Kaya kahit kailan ay hindi ko siya matatanggap. Naiinis na paliwanag ni Andrea. Subalit, napakunot na lamang ang noo ni Loida. Pilit inuunawa na baka talagang hindi pa nakaka-move on ang kanyang anak dahil sa pagkamatay ng tatay nito. Muli niyang ipinaalala kay Andrea na dapat ay magpasalamat sila kay Donald dahil ito ang tumulong sa kanila mula noong sumakabilang buhay ang tatay niyang si Arnold. Mahirap ang buhay nila noon at napakaraming problema. Mabuti na lang at naroon si Donald upang damayan sila. Nagpakasal sila at mula noon ay tumira sila sa bahay nito. Alam ni Loida na mahal sila ni Donald, kaya lamang ay matigas ang ulo ni Andrea. Sarado na ang isip at puso nito para sa pangalawang tatay. Dahil sa inis ay sinipa ni Andrea ang kanyang bag at hindi na muling nagsalita pa. Napailing na lamang si Loida bago lumabas ng kwarto nito. Dahil sa pangyayaring iyon, isinubsob ni Andrea ang kanyang ulo sa kama, sa katahimik na umiyak. Halos 15 minuto rin siyang umiiyak bago muling natauhan. Ilang beses siyang nagpaikot-ikot sa kama. Matapos noon ay nakatingin lamang siya sa kisame ng kwarto habang iniisip kung papaano niya susubukang mahalin ang lalaking tunad ni Donald. Hindi niya alam sa kanyang sarili, pero kahit anong pagkukumbinsi ang gawin ng kanyang ina ay talagang hindi niya ito magagawang tanggapin bilang stepdad. Sa totoo lang ay wala namang ginagawang masama si Donald sa kanya. Sa mata ng mga tao mula sa kanilang mga kamag-anak, mayroon itong itinatagong sikreto. Pakiramdam niya ay nagbabalat kayo lamang ito bilang isang mabait at mapagmahal. Pero ang totoo ay pagpapanggap lamang ang lahat. Ilang beses niya nang naramdaman na parang mayroong kakaiba kay Donald. Pero wala naman siyang kahit na anong ebidensya para malaman ang katarantaduhan nito o anumang gawain na pwedeng magpatunay sa kanyang hinala. Napabuntong hininga si Andrea. Ayaw niya nang makipagtalo pa sa kanyang ina, kaya sa huli ay napagpasyahan niya na lamang na isama sa kanyang birthday party si Donald. Sa ganitong paraan ay siguradong titigil na sa kakukulit ang nanay niya. Isa pa, siguradong sasaya ito sa gagawin niyang desisyon. Lumabas si Andrea ng kwarto at nagtungo sa kusina. Niyakap ang kanyang ina na kasalukuyang naguhugas ng mga plato. Pumapayag na ako na isama siya sa party, pero hindi pa rin nagbabago ang isip ko tungkol sa kanya. Matapos marinig ang mga salitang iyon ay mahigpit na niyakap ni Loida ang anak. Nangako rin siya na magiging maayos ang lahat. At kung mayroon mang pagkakamali ay siguradong hindi niya ito mapapalampas. Makaraan ng 6 na buwan mula nang maganap ang birthday party ay graduate na si Andrea sa high school. Mayroon siyang honor at nakapasa na rin siya sa entrance exam para makapag-enroll sa university. Nag-celebrate ang kanilang pamilya. Kinongratulate rin siya ng kanyang mga magulang. Sa katunayan ay may regalo pa nga si Donald sa kanya. Pero sa kabila nito ay hindi maintindihan ni Andrea sa kanyang sarili kung bakit hindi mapanatag ang kanyang loob. Palagi niyang nararamdaman na parang may itinatago ang kanyang stepdad sa kanila. Hindi niya naman ito nababanggit sa kanyang ina dahil alam niyang wala rin namang mangyayari, kaya sinarili niya na lamang kung ano man ang kanyang nararamdaman. Natapos na ang isang semester. Madali lamang kay Andrea ang mag-aral at kung mas pagbubutihin niya pa ay siguradong makakakuha siya ng mas matataas na marka. Yun nga lang, habang nagdadalaga ay mayroon siyang nakilala ng mga bagong kaibigan at gayon na din ang kanyang first love.
Tulad ng karamihan ay kinabaliwan ni Andrea ang kanyang kasintahan. Minsan niyaya pa nga siya nitong mag-date sila ng buong araw. Hindi naman big deal kay Andrea ang bagay na ito. Kahit naman umabsent siya ay mabilis lamang siyang makakasabay sa lessons at siguradong maipapasa niya ang mga exams. Sinisiguro niya rin na hindi malalaman sa kanilang tahanan na umaabsent siya sa school. Napansin niya rin na nitong mga nakaraang araw ay panay ang tanong ng kanyang stepdad kung anong oras ang schedule niya sa school, maging ang oras ng kanyang pag-alis at pag-uwi ng bahay. Isang umaga, nasa kusina silang tatlo para sa almusal. Kanya-kanya silang asikaso dahil lahat sila ay aalis ng bahay. Si Andrea ay pupunta sa school, si Loida ay papasok sa trabaho, habang si Donald naman ay day off, pero ayon sa kanya ay aalis din siya dahil may dapat siyang asikasuhin. Unang umalis si Andrea, pero sa halip na magtungo sa school ay tumambay lamang siya sa malapit na parke sa loob ng 1 oras bago muling umuwi ng bahay. Pagpasok niya sa loob ay tahimik naman. Kaagad siyang nagtungo sa kanyang kwarto bago nagpalit ng magandang dress na talaga namang mababakas ang kanyang kaseksihan. Ilang beses pa siyang nagpaikot-ikot sa harap ng salamin habang chinecheck kung bagay ba sa kanya ang damit. Para makumpleto ang kanyang postura ay napagpasya niyang magtungo sa kwarto ng kanyang ina upang maglagay ng red lipstick. Ilang minuto rin siyang namimili ng shade ng lipstick na gagamitin nang bigla niyang marinig ang kalansing ng mga susi. Mayroong nagbubukas ng main door. Napatigil si Andrea. Siguradong malalagot siya kapag may nakaalam na hindi siya pumasok sa paaralan. Narinig niya rin ang boses ni Donald at noong mga sandaling iyon ay nakumpirma niya ang isang bagay na matagal niya nang hinihinala. Dahil papaakyat na ito ng hagdan ay wala na siyang oras pa para lumabas ng kwarto, kaya napagpasyahan niyang magtago na lamang sa aparador. Balak niyang magtago roon at hintayin na muling umalis ito. Subalit, hindi umayon sa kanya ang mga plano. Hindi nag-iisa si Donald dahil narinig ni Andrea ang boses ng isang babae. Noong unay inakala niyang boses iyon ng kanyang ina, pero noong marinig niyang tumawa ito ay na-realize niyang ibang babae ang kasama ni Donald. Sinubukang alamin ni Andrea kung ano ang nangyayari, kaya lamang biglang bumukas ang pinto ng kwarto at mula roon ay pumasok si Donald kasama ang isang babae. Noong mga sandaling iyon ay nasagot na ang lahat ng mga tanong ni Andrea. Sinikap niyang huwag gumawa ng kahit na anong ingay habang buha ng mga larawan at maikling video. Masakit para sa kanya na makita iyon pero kailangan niya ng ebidensya. Ngayon, maipapakita niya na sa kanyang ina kung ano talaga ang totoong pagkatao ni Donald. Hindi talaga sila minahal nito. Makalipas ang mahigit 1 oras ay nilisan ng dalawa ang bahay. Nakalabas na rin si Andrea ng aparador. Kaagad niyang kinuha ang kanyang mga gamit bago nagmamadaling nilisan ang bahay na iyon. Sa halip na makipag-date, sinabi niya sa kanyang nobyo na masama ang kanyang pakiramdam. Nais ni Andrea na makapag-isip-isip. Kung sasabihin niya sa kanyang ina ang lahat ay 2 lamang ang pwedeng maging resulta. Una, posibleng masira ang buhay nila. At ikalawa, matutulungan niya ang kanyang nanay na makapagbagong buhay, malayo sa makasalanan at manlolokong si Donald. Makaraan ng kalahating oras na pagmumuni-muni ay tinawagan ni Andrea si Loida. Sinabi niya rito na maagang lumabas ng trabaho. "Anak, may problema ba?" Tanong ni Loida na may halong pag-aalala. "Okay lang ako, ma. Kaya lang ay kailangan nating mag-usap. Magkita na lang tayo sa coffee shop malapit dyan sa opisina mo. Mga 10:30 ay nandyan na ako." Habang nakaupo sa coffee shop ay hindi magawa ni Andrea na ipagtapat sa kanyang ina ang lahat. Nakatingin lamang si Loida sa kanyang anak. Hinihintay ang sasabihin nito. Huminga muna ng malalim si Andrea bago hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Matapos ipunin ang lakas ng loob ay nagsimula na siyang magsalita. "Ma, I'm sorry kung masasaktan ka sa sasabihin ko. Pero hindi ko kayang magsinungaling sa'yo. Deserve mong magkaroon ng maayos at masayang buhay. Kung gagawa ka ng tamang desisyon ngayon, sigurado akong magiging okay tayo. Malalampasan natin ang mga pagsubok. Maniwala ka sa akin, ma. Lagi lang akong nandito para sa'yo. May mga bagay na dapat na nating kalimutan
Dahil kung magpapatuloy tayo ay sasaktan lamang natin ang ating mga sarili. Makinig ka sana sa akin, Ma. Sana ay maunawaan mo ako. Ang gusto ko lang naman ay maging masaya ka. Matapos noon ay ipinakita ni Andrea ang mga larawan at video ni Donald habang may kasama itong babae. Kalmado itong pinagmasdan ni Loida. Mababakas ang galit sa mga mata nito pero hindi siya nagsalita o umiyak. Ilang minuto rin silang tahimik. Nakatingin lamang si Loida sa labas ng bintana. Ilang sandali pa ay tumayo na ito. Umuwi na tayo sa bahay. Marami pa tayong dapat gawin. Kailangan nating mag-impake sa lalong madaling panahon. Sigurado akong makakahanap naman tayo ng matutuluyan. Hindi ko alam kung ano ang susunod nating gagawin pero dapat na tayong umalis. Nakangiting tiningnan ni Andrea ang kanyang ina. Nang mga sandaling iyon ay alam niyang makakapagsimula sila ng bagong buhay. Mabilis na lumipas ang 1 taon. Tuluyan nang nag-divorce si Donald at Loida. Dahil sa video at pictures na nakuha ni Andrea ay wala nang nagawa pa si Donald kung hindi ang hayaan silang umalis at hindi na sila guluhin pa kahit kailan. Sa parehong restaurant, nakangiting hinihintay ni Andrea ang kanyang ina. Masaya ang kanyang pakiramdam, lalo na nang matanaw niya mula sa bintana ang kanyang ina, habang ka-holding hands nito ang isang lalaki. Halatang masaya ang dalawa dahil nagtatawanan pa ito habang naglalakad. Ilang sandali pa ay niyakap nila ang isa't isa. Muling napangiti si Andrea. Naalala niya rin ang pinagdaanan nila sa nakalipas na taon. Hindi niya pa rin nakakalimutan kung papaanong nagmamakaawa si Donald na huwag silang umalis. Pero nagmatigas si Loida. Umalis sila noong araw ding iyon at narentahan ang unang apartment na kanilang nahanap. Coincidence naman dahil ang may-ari pala ng apartment na iyon ay ang isa sa mga professor sa universidad na pinapasukan ni Andrea. Halos kaedad lamang ni Professor Paul Serrano ang kanyang ina. Napakabait nito. Sa katunayan, hindi muna sila pinagbayad sa apartment dahil gusto niya talagang makatulong. Ayon pa sa professor, sa susunod na buwan na lamang sila magbayad ng renta o kaya hanggang sa makabangon silang muli. Mag-isa na lamang sa buhay si Paul. Pumanaw ang asawa nito dahil sa cancer at hindi rin sila nabiyayaan ng anak. Hindi nagtagal, nagkamabutihan si Loida at Paul pero noong mga panahong iyon ay hindi pa handa si Loida na muling magtiwala. Lalo na't katatapos niya lamang makipag-divorce. Pero ngayon, hindi na halos mapaghiwalay ang dalawa. Masaya naman si Andrea dahil sa wakas ay nahanap na ng kanyang ina ang isang tao na tunay na nagmamahal sa kanya. Lalaking magpapasaya sa kanya sa loob ng mahabang panahon. So anong balak mo? Tutunga nga ka na lang ba dyan habang nakangiti? Wika ni Loida sabay halik sa pisngi ng anak. Syempre hindi. Congratulations, isa ka ng Mrs. Serrano. At dahil dyan, magsa-celebrate tayo ng buong araw. Nakangising wika ni Andrea sa bagong kasal. Alam niyang magiging masaya silang lahat, lalong-lalo na ang kanyang ina. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.